Buksan natin ang Biblia sa John chapter 21, verse 1 hanggang 19. Pagkatapos muli nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang mga pangyayari. At sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Okay, nakakaupo na tayo. Kamayan niyo muna ang katabi niyo. Sabihin niyo, good morning. Good morning. Pati sa likod. Good morning. Nagbatian tayo ng good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Dad. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Good morning. Good morning. Good morning. Simpleng talata o pamagat na naglalarawan naman ang mga pangunahing mga pangyayari. Sa Ebanghelyo ay nagsasalaysay ito ng ikatlong pagpapakita ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad matapos nang siya ay muling mabuhay. Ang pangunahing aral ng Ebanghelyo ngayon ayon kay San Juan, anong kabanata? 21. Verse 1 to 19. Ito ay ang pagpapanumbalik ng pag-ibig, pananagutan ni Pedro kay Jesus at ang pagpapatunay ng patuloy na pag-ibig at habag ng Diyos sa kanyang mga alagad. Matapos ang pagtanggi ni Pedro kay Jesus, ang kabanatang ito ay nagpapakita ng proseso ng pagsisisi at pagpapanumbalik ng kanyang relasyon sa Panginoon. Ang 3 beses na pagtatanong ni Jesus kay Pedro, mga kapatid, na kung iniibig mo ba ako, ang sabi doon ng Panginoon kay Pedro. Ang tugon ni Pedro ay nagpapakita ng kanyang pagsisisi at muling pag-aalay ng kanyang buhay sa Panginoon. So ulitin ko, ang Ebanghelyo na ito ay naglalarawan ng pagsisisi ni Pedro at pagpapanumbalik ng pananagutan o pangako ni Pedro sa kabila na siya'y nagkulang. At dahil ang mga alagad ay alagad ng Panginoon, na andoon talaga yung presensya ng Diyos sa mga alagad, sa mga naglilingkod. Kahit na sila ay tila baga ay nagpunta na sa lumang buhay nila, dahil lumang buhay ay naglalarawan ng kanilang pangingisda. Nakikinig bang lahat? Yes. Ang pangingisda ng mga alagad ay larawan ito ng kanilang lumang buhay. Dito ay ating tatalakayin ano nga ba ang mga mahahalagang detalye ng mabuting balitang ating tinunghayan. Ano-ano yung ating mapag-uusapan dito? Una, ang pangingisda. Pakiulit po. Ang pangingisda ng mga alagad ay sumisimbolo ng kanilang pagbabalik sa dating buhay, no, sa dating buhay ng mga alagad, sapagkat nung sila hindi pa naglilingkod, yun yung kanilang kalagayan. Mangingisda sila. Dahil namatay ang Panginoon, at alam naman nila, bagamat alam nilang nabuhay, dahil ang Ebanghelyo ngayon ay pagpapakita ng
tatlong pagkakataon na nagpakita si Jesus sa mga alagad matapos na siya'y muling mabuhay. Ano yung una na pagpapakita? Nagpakita ang Panginoon kay Magdalena. Nung pumunta siya sa libingan, umiiyak siya kasi ang iniisip niya, ninakaw ang Panginoon nila, si Jesus. Kaya meron doon siya nakitang mga anghel sa magkabila na libingan at ang akala niya yun lang yung mga tagapangalaga doon sa sementeryo. At minsan pa siyang lumingon, nakita niya si Yesu Kristo. Pero hindi niya alam na yun pala si Yesu Kristo nga. Kaya ang sabi nito, lumapit siya kay Maria. Maria, sabi doon ni Jesus. Ang akala naman ni Maria, hardinero. Kaya sabi niya, baka alam naman ninyo kung saan kinuha ng mga tao ang aming Panginoon. Sabihin niyo lamang kung saan at kukunin namin. Nung tumingin siya, si Jesus pala yung kanyang kausap. At hahawakan niya sana, sabi ng Panginoon, wag mo kong hawakan. Dahil hindi pa ako nakakarating sa aking Ama. Yung pangingisda, makikita ninyo to ha, di naglilingkod na sila sa Panginoon. Naglilingkod na sila kasi kasama na nga. At yung ganito nga ang senaryo, si Yesu Kristo nagpakasakit, namatay at muling mabuhay. Yung pagkakataon na yun, alam nyo ba yung dating sa mga alagad ay mga nanghina na sila, mga nawawalan na ng pag-asa. Kaya nung sinabi ni Pedro, mangingisda na lang ako. Sabi naman ng iba, sasama kami. Ito na yung nangyari, nangisda na nga sila. Magdamag silang nangisda. Magdamag. At nung naglalakad ang Panginoon sa baybayin ng dagat ng Tiberias, tinanong niya ang kanyang mga alagad, may huli ba kayo? Bagamat sumagot sila, hindi naman nila nakilala na ang nagtanong ay ang Panginoon. Ang sagot nila, wala. Ang sabi ni Jesus, ganito, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan. Hinulog nila yon. Sabi nga ay 9 kilometro lang naman ang layo ng gilid ng dagat mula doon sa bangka na kanilang pinaghagisan ng lambat. Nung inihagis nila yung lambat, nagulat sila kasi yung lambat na kanilang inihagis, punong-puno ng isda. Dito nagpapakita, una, bakit wala silang huli? Sa magdamag nilang pangingisda, bakit wala silang nahuli? Wala silang pananalig sa Panginoon. Kasi sila, Iyon, wala na ang Diyos sa kanila. Balik na sila sa Wala na ang Diyos sa buhay nila. Pero nung dumating ang Panginoon sa kanila, nung sinabing, ihagis ninyo, nakahuli sila ng marami. Ito, tandaan nyo to ha. God without man is still God. Ang Diyos, alisan mo siya ng tao. Diyos pa rin yan. But man, without God, is nothing. Hindi magiging tao ang tao kapag nawala ang Diyos sa kanya. Kaya tandaan natin, kahit anong pagsusumikap ang gawin ng tao, kahit marami siyang negosyo, malaki ang sahod niya sa kanyang trabaho, kapag wala ang Panginoon, para lamang itong buslong butas na ang iyong mga sahod at kinikita ay nauuwi sa wala. Magandang pagnilayan natin yun na kapag kasama natin ang Panginoon, hindi tayo mawawalan sa gitna ng kawalan. Handaan natin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi dito sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Kaya ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad.
Kung mayroon tayong alam, kung mayroon tayong nalalaman, may pinag-aralan ka, may posisyon ka, may kakayahan ka, alam mo dumiskarte, huwag ka daw manangan sa kaalaman na yan. Bagkus, laging huwag mawawala sa isip natin, isang guni natin sa Diyos ang lahat ng ating balak. Sapagkat ang sabi dito ay, ikaw ay kanyang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Ang mga alagad kasi nanangan sila sa kanilang kakayahan eh. O, magdamag nga eh. Pero bakit itong mga alagad ay wala? Kasi nga, nananangan sila sa kanilang sariling kakayahan. Kung mayroon daw tayong alam, isang tabi natin yun, dapat lagi natin ipaniwala ang ating sarili na kung wala ang Diyos sa atin ay wala tayong magagawa. Kailangan lang naman natin ay lagi tayong maniwala na mayroon siyang magagawa. Hindi mo isasangguni ang iyong gagawin sa isang taong hindi makakatulong sa iyo. Amen. Hindi mo isasangguni yun. Pero kapag alam mo makakatulong siya ng malaki sa iyo, isasangguni mo yung lahat ng gagawin mo. Yan ay kung maniniwala ka. Kaya nung itong pangingisda na ito, nung nakilala nila ang Panginoon, at ang sabi nga ni Pedro, magdamag po kami ng isda. Yung una po ito ay yung unang pagkakatawag sa kanila. Wala po kaming nahuli, sabi ni Pedro, pero dahil sa sinabi ninyo, ihahagis ko ang lambat. Nakita nila napakaraming huling isda. Kaya nung sinabi ito ng alagad, nung nakahuli sila ng maraming isda sa pangalawang pagkakataon, naalaala nila, naku, ang Panginoon yun. Kasi yun yung ginawa ni Jesus nung una sa kanila eh. Kaya nung nagpakita, nung sinabi na ihulog ninyo alam ba't na nakahuli sila ng maraming tao, nagkaroon sila ng realization. Ang Panginoon yun. Nung narinig yun ni Pedro, kinuha niya yung damit niya, nagsuot siya ng damit at tumalon siya sa dagat at punta siya sa Panginoon. Ang sabi doon ng Panginoon, dati pa, Pedro, buhat ngayon gagawin ko na kayong mamamalakayan ng mga tao. Kung kayo ay dating nanguhuli ng isda, ngayon ay nanguhuli kayo ng tao. Alam niyo, sa totoo lang, baka hindi nyo alam ha. Ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi lang yung marunong ka dito, mayaman ka dito, magaling ka dito. Hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, dapat may akay ka. Amen. Huwag nawa tayo kabuti ng kamatayan na wala ka pang naakay dito kay El Shaddai na tao. Ang dami magagaling at mayayaman, pero wala namang akay. Dapat may akay. Amen. Akala nyo ba paglilingkod ganito lang? Hindi. Ang gusto ng Panginoon, ipalaganap natin ang mabuting balita. Kani-kanino sa mga taong inaakay natin. Hindi ka na nga mangangaral. Wala ka pang iniaaral sa buhay mo para paniwalaan ka at makaakay. So yun po yung una na detalye, yung pangingisda. Pangalawa, himala. Sabihin niyo po, himala. Ang himala ng saganang huli ng isda ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon at ng kanyang pag-ibig sa kanyang mga alagad. Ito ay isang tanda ng kanyang patuloy na presensya at gabay sa kanilang buhay. Kapag talaga pala tayo naglingkod sa Diyos, nananabig na tayo, ay ayoko na maglingkod. Magtatrabaho na lang ako. Pero dahil meron kang pusong paglilingkod, pupuntahan ka ng Diyos sa kalagayan mo. Hindi kanya pababayaang mawala. Tignan nyo, ang presensya ng Diyos talagang pinatutunayan niya na
alagad niya ang mga taong yon. Ibig sabihin, ang himala ay mangyayari lamang kapag naandoon ang Panginoon. Kaya nga, apart on God, we can do nothing. Wala tayong magagawa kapag talagang ang Diyos ay wala sa atin. Biruin ninyo, napakaraming isda. 153 ang isda na hindi napunit yung lambat nila sa dami ng huli. Kaya nga pag talaga tayo ay tapat lang na maglingkod, huwag natin haluan talaga kahit kaunti man ang kasalanan. Maniwala po kayo. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Walang naglingkod na kanyang pinabayaan. Nakalimutan yung pumalakpak doon na. Sabi po sa awit, chapter 32 verse 8, ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Ayun. Pag ang Panginoon pala kasama natin, kaya alam nyo, hindi natin problema kung ano mangyayari sa atin. Amen. Kung maglalakad tayo, may barilan dyan. Sakay tayo ng sasakyan natin, pero yung sasakyan natin, hindi natin alam, babanggain pala ng 10-wheeler truck. Wala tayong poproblemahin sa kung ano yung mangyayari bukas. Ang kailangan mo lang, magtiwala at magdasal sa Diyos. Pag nagtiwala ka at magdasal ka sa Diyos at isa ka sa tunay na naglilikod sa Kanya, may himalang mangyayari sa iyo. May himala. Tinitignan ng ating kakayahan kung mananatili tayo naglilingkod sa Diyos. So yun yung pangalawang detalye ng Ebanghelyo. Kapag may Diyos sa buhay natin, may himala. Pangatlo, aminin nyo man sa hindi, ang pagmamahal nating mga tao, laging may kondisyon. Pero ang pagmamahal ng Diyos, walang kondisyon. Talagpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi dito sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ganun ang pag-ibig. Kaisa-isang anak, ibinigay niya pa yun. Tapos yung ibinigay niya, nagmamahal din. Sinakripisyo ang kanyang sarili. Paano daw natin makikitang iniaalay natin ang pagmamahal natin sa kapwa natin? Sa pamamagitan ng isakripisyo mo ang sarili mo. Ako hanga ako sa mga nanay. Alam ko ganun talaga lahat ng nanay. Siguro sa 1 to 10 na nanay, baka kalahati lang siguro ng mga siyam, inihap. Ang totoo talaga na halos isusubo na lang ng nanay ibinibigay sa anak. Mayroon lang makain ng anak. Ang tatay nga, hindi nga gaano makapagbantay kami sa mga maliliit na bata, yung kaya namin magpuyat, magpadede, magugas ng tsupon, para lang, hindi namin kaya yung gano'n eh. Pero yung babae, halos hindi mawala yung kanyang anak sa kanyang tabi. Amen? Gagawin niya ng nanay, walang kondisyon eh. Kaya yung biyaya, nasosopresa na lang yung mga ina. Ang ina, mas higit na malapit sa inyo ang anak. Amen. Kami malapit lang sa amin ang anak kasi humihingi eh. Pero yung nanay iba talaga, malapit talaga ang mga anak sa ina. Kasi doon nang galing yan, sa ina. Gayon din naman, kaya ako hinalimbawa ito, higit na matindi ang pag-ibig ng Diyos kaysa ina. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pang-apat, ang pananagutan. Pakiulit. Ang paulit-ulit na pag-uutos ng Panginoon kay Pedro na pakainin ng aking mga nakababatang tupa, talagaan ng aking mga tupa, ay nagpapakita ng pananagutan ni Pedro sa pangangalaga sa simbahan. Amen. Hindi talaga iiwanan ng Diyos at pababayaan ang kanyang mga tupa. Amen. Kahit anong galing natin maging marsyal, mamamatay pa rin tayo. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Kamayan mo siya, kamayan mo.
Tapos sasabihin yan sasabihin aba, kinamayan ko palang kahapon yun In Jesus name, in Jesus. Huwag kayong matakot, talaga naman doon tayo pupunta. Ang iba nga nagpapa-insure pa nga, di ba? Chapter 6 verse 2 to 3, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraan matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung may nagpapalagay na sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman dinadaya niya kanyang sarili. Magtulungan daw tayo ng ating pasanin. Dapat tayong marisyal ay nagtutulungan. Mamaya pag-usapan natin kung paano makakarating sa lamay ng asawa ni Brother Archie. Sa 1 John chapter 3 verse 17, kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya umiibig sa Diyos? Pag sinabi daw natin, mahal natin ang Diyos, pero hindi naman tayo marunong tumulong, wala rin. Panglima, ang huli na to, panglima ang hula tungkol sa kamatayan ni Pedro. Pakiulit. Ang hula tungkol sa kamatayan ni Pedro. Ang hula tungkol sa kamatayan ni Pedro ay nagpapakita ng katotohanan na ang pagsunod kay Jesus ay maaaring magdulot ng paghihirap, pag-uusig. Ngunit ito'y nagbibigay din ng katiyakan na kailanman hindi tayo iiwanan ng Diyos. Bagamat mamamatay tayo, dahil talaga namang yun ang katotohanan, yung katawan daw natin nabubuhay ay hindi magkakaroon ng mana sa langit. Dahil ang katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok. Yung katawang namamatay ay dapat mapalitan ng di namamatay. Kaya dapat talaga tayo mamatay. Kasi hindi tayo magiging angkop pagdating sa buhay na walang hanggan. Amen? Sinong gusto makarating sa buhay na walang hanggan? Sinong gusto mauna? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, dito wag tayo rito mag-away-away. Practice na ninyo yan. Huwag niyong siraan ang kasama nyo. Mahalin ninyo kasi malaki ang kinalaman yan sa buhay na walang hanggan. Kung ikaw dito, napakagaling ka lang pagkaharap, pero pagtalikod, backfighter, tumitira ng patalikod, dapat wag. Iwasan na natin yun Magmahalan tayo rito para, tandaan nyo po yung tatlo yung tatlong na ginawang apat. Magmahalan, magtulungan, magkaisa, magunawaan. Ang tatlo na yan. Kaya mo yan ay apat, kaya mo yan. Amen? Tumayo tayong lahat. Sabi dito sa John chapter 15 verse 18 to 20, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago pa sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang alipin higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. 2 Timothy chapter 3 verse 12, at lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Sa pagtatapos ko, ang Ebanghelyo ngayon ay isang makapangyarihang talata na nagpapakita ng pag-ibig, habag, pagpapatawad ng Diyos. Ito ay isang paalaala sa atin na kahit gaano man kalaki ang ating mga pagkakamali, ang Diyos ay laging handang magpatawad. Awitin natin, kay buti-buti mo, Panginoon,